5. Jeremiah 17, verses 5 hanggang 17. Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Ang tag-init o mahabang palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamunga. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng Diyos. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Ang taong yumaman sa masamang paraan ay parang ibon na nalilimliman, hindi niya itlog. Sa bandang huli, sa kalagitnaan ng buhay niya, mawawala ang kayamanan niya at lalabas na siya'y hangal. O Panginoon, ang templo niyo po, ang inyong magandang trono mula pa noon. Kayo po, Panginoon, ang pag-asa ng Israel, mapapahiya ang lahat, magtatakwil sa inyo, nang magtatakwil sa inyo. Malilibang po sila sa ilalim ng lupa dahil itinakwil po nila kayo. Malilibing po sila sa ilalim ng lupa dahil itinakwil po nila kayo. Kayo na bukal na nagbibigay ng buhay. Panginoon, pagalingin niyo po ako at gagaling ako. Iligtas niyo po ako at maliligtas ako. At kayo lang ang tangi kong pupurihin. Sinabi po sa akin ng mga tao, nasaan na ang mga sinabi ng Panginoon? Bakit hindi pa rin ito nangyayari hanggang ngayon? O Panginoon, hindi po ako naging pabaya sa gawain ko bilang tagapagbantay ng mga mamamayan ninyo. Hindi ko po hinangad na ipahamak niyo sila. Alam po ninyo ang mga sinabi ko. Huwag niyo po akong takutin dahil kayo ang kanlungan ko sa panahon ng kapahamakan. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Hallelujah. Usapan to ni Jeremiah at ng Panginoon. No? Nag-uusap silang dalawa, heart to heart. Tayo manalangin. Father, we come to you to bless your name, first of all. To thank you and to praise you for your greatness, for your goodness, for your faithfulness, and for your great love that never changes. Glory, glory to your name. Salamat, Panginoon. At bagong araw na pagsisimula namin, O Diyos, nakasama ka. Sisimulan namin ang bagong linggo na ikaw ang inuna, ikaw ang pinuri, ikaw ang sinamba at higit sa lahat, ikaw, Panginoon, ang susundin, ikaw ang papakinggan, O Diyos, bilang aming dakilang pastol. Thank you for blessing your children right now. Paalala niyo po yung aming mga kapatid na sa isang linggo na commitment namin, magsama-sama, nagkakaisang magpurit, sumamba sa inyo, ay hindi nila nawa napapabayaan. At sa mga may sakit, salamat po sa aming pagsamba na ito, idinadalangin namin sila. Sa mga nangangailangan, sa namatayan, sa mga naapektuhan ng mga kalamidad at kahit ng mga gera, ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy namin tinataas. At sa pagsamba ng iyong mga anak, O Diyos, ay
Tuloy lang. Hello, 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 hello. Check. Hello. Check, hello. Hello, check. Hello. Tuloy lang tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, na kahit na naaabala kami, Panginoon, ikaw naman hindi ka naabala kailanman. Kaya patuloy lang namin, O Diyos, ang kapurihan. Patuloy namin, O Diyos, ang aming pagsamba sa tunay na Diyos, sa makapangyarihang Diyos, sa Diyos na nag-iisang Diyos at walang katulad. Sabi nga ng iyong mga salita at awit, glory, glory, glory to your name. Kaya nga po, katulad ng naputol kong panalangin kanina, lahat, Panginoon, na naapektuhan, kahit ng gyera, ng baha, ng tsunami, mga natural calamities, lahat yan, Panginoon, nagkaroon ng sakit, matinding pangangailangan, nagkaroon ng mga kamatayan na kamag-anak at mahal sa buhay. Mga lahat ng yan na mga dinadala na inyo, anak, salamat, Panginoon, sa aming pagsamba ngayon ay dinadala at iniiwan namin sa trono ng iyong biyaya. Patuloy namin yung ginagawa. Glory to God as we worship together. Lord, sabi nga, two or three gathered together in your name, there you are in our midst. And anything that we agree on earth that to pray for, Lord, you hear it. Kapag kami nag-agree, O Diyos, kapag kami nagkaisa sa mga panalangin na yan, lalo mo itong pinapakinggan. Pinaprioritize mo ito, Ama, sapagkat ito ay hindi kahilingan ng iisa at ng iilan. At hindi rin to kahilingan namin lang, kundi ito ay nagiging kahilingan nyo rin. Hallelujah. Sa pagministeryo ng Banal na Espiritu at ng aming Panginoong Jesus na iyong anak. Glory, glory to Him. Sa lahat po ng iglesia nyo, salamat sa patuloy niyong pagkilos. Salamat sa patuloy niyong pag-abot. Sa bawat mga ministro, sa bawat mga lingkod nyo, sa bawat mga manggagawa nyo, Diyos, naroon kayo na nagpapalakas. Naroon kayo na nagpapatunay ng inyong kapangyarihan, ng inyong pag-ibig at katapatan. Higit sa lahat ng inyong presensya. O Lord, therefore, Father, we praise you. For you are a God who stays with your people, who abides, who dwells among your people, as you have promised. Sabi niyo nga, Panginoon, sa aming kalagitnaan, naroon ka at nananahan. Kaya purihin, sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. Glory to God. Tayo po ay makisamba sa awitin. Yung pagbabago.
at sa utos mo'y susunod ako. Tanging tinig mo ang papakinggan ko. Saan ka man pumaroon, doon ako. Kahit na ako'y usigin, kaya'y hamag-hamakin. Basto ng puso ko'y di wawalay sa akin. Kung Panginoon mang suliranin, huwag iyong haharapin. Basto ng puso ko'y ikaw pa rin. Kahit na ako'y usigin, o kaya'y hamag-hamakin. Basto ng puso ko'y di wawalay sa akin. Kung mayroon man suliranin, huwag iyong haharapin. Basto ng puso ko'y basto ng puso ko'y ikaw pa rin. Basto ng puso ko'y ikaw pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na ang Diyos. At ang Panginoong Jesus ang ating chief shepherd. Kaya sa kanya, siya yung pinaka top commander in general. Yun, napasa. Kaya yung mga pastor, sa kanya mananagot. Purihin ang Panginoon. So, ang ating pong babasahin ngayon at ang topic natin for meditation ay nasa 2 Timothy. Kulang tayo ng mga few verses. Mamaya na rin natin siya tatalakayin. So, noong nakaraan po ay 1 Timothy ang ating minoni-moni. Ngayon naman po ay 2 Timothy. Praise the Lord. Hallelujah. Nandun na tayo. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sinugo ako ng Diyos para ipahayag ang tungkol sa buhay na ipinangako niyang makakamtan natin mga nakay Kristo Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Timoteo, minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng may malinis na konsensya tulad ng ginawa ng mga ninuno ko. Nagpapasalamat ako sa Kanya na tuwing inaalala kita sa panalangin araw at gabi. Kapag naalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako, kaya nasasabi ka kung makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong Lola Luisa at ng iyong inang si Eunice. At natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Dahil dito, pinaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Very powerful yung mga salita ni Pablo sa kanyang spiritual son na si Timothy. Glory to God. May God bless His word. Amen. Amen po. So ngayon, siyempre, it's, anong oras na? Ano daw? It's showtime. Dapat may awit yun. Showtime. Praise the Lord. So, magpapasalamat tayo sa Panginoon. It's about time to give glory to God. Sasabihin ng mga yan, next time.
So sana may next time pa. Yung mga naka-Zoom po natin, pwede po kayo mag-share, verse share, memory verse share, devotion share, song share, lahat na pwede nyo i-share to build the body. Alam nyo na yung ating kultura at tradition sa Lord of Glory. Meron po ba? Sige po. Sabi ko sa inyo, huwag kayong sasamba na wala kayong baon eh. Sisingilin ko talaga kayo. Nasaan yung mga pinamemorize ko sa inyong memory verses? Hello? Anybody there? Anybody there? Yan, kasama natin. May family yan, may family. Yan. Sige po. Wala pa po bang pangungusap ang Panginoon sa atin? Meron po bang pangungusap ang Panginoon sa buhay natin? So habang nag-iisip kayo, sige, isip-isip kasi yung baon nyo, hindi nyo ata binuksan para baonin, Naitabi sa baol. Praise the Lord. Um, okay, so gusto ko lang i-share Ako po yung, muna. sige po. Ha, magsasalita na sana. Sige po, go on. Sorry, kasi ang internet natin dito ay minsan mahina, minsan malakas. Tingnan natin kung kaya niya yung video. Yan, magandang umaga po. Purihin ang Panginoon sa bagong araw. Praise God for this new day. Praise God for the life at nakakabangon tayo. Ako, every time babangon talagang isang malaking pasalamat yun kasi nga ang aking sentensya ay bedridden, diba? Hindi pwedeng umupo, hindi pwedeng tumayo. So, napakagandang paalaala na bawat araw na uupo ako ay ibig sabihin magpasalamat ka kasi nakaupo ka. So, simpleng bagay, di ba? Na kapag bata ka, hindi mo yun napapansin yung maraming bagay na nagagawa mo ay utang mo sa Diyos. Hindi natin napapansin yung pinakamaliliit na bagay na wala kang nararamdaman, sakit sa iyong buto, sa iyong puso, sa iyong loob, pang mga internal organs, ay utang mo sa Diyos. Kaya walang dahilan para sa bawat araw hindi tayo magpasalamat. So, isi-share ko kahapon, nasa riverbanks ako, nakita ko ulit yung si Kibuloy, yung lalaki na kausap ko dati. Nakwento ko sa inyo yun dati na nakausap ko yung lalaking nag-ilibot-libot tapos namimigay ng kung ano-ano produkto ng mga Kibolay, 'di ba? Yung mga namamalimos ba talaga tawag doon. Kasi hindi natin malaman kung ano yung strategy nila eh. Pero mga tagaloob sa kanila nagkwento na sabi kahit tinuturuan daw sila na kahit anong dahilan, kahit magsinungaling kayo, kahit gumawa kayo ng storya, basta makakuha kayo ng pera para sa Panginoon. So tama ba 'yon? Parang okay lang gumawa ng kasinungalingan para ka na-share ko sa kanya, nakilala ko siya kahit naka-mask siya kasi yung mata niya. Sabi ko, "Uy," kumakain ako sa food court. Sabi ko, "Uy kuya, kumusta ka na?" Sabi ko. Tapos hindi niya ako nakilala, tagal niya akong mga ilang minuto. Tapos sabi, "Ay, ikaw yung nakausap ko dun sa may perya sa labas kasi ng Riverbanks Mall, may peryahan." Sabi ko, "Oo, 'di ba nagkausap tayo tungkol sa sitwasyon mo. Kamusta ka na?" Sabi kong gano'n. Sabi niya, "Wala, eh, nandun pa rin ako, eh. 'Di ako makaalis. Feeling ko parang ako nasa preso. Parang parang ito na lang yata talaga buhay ko." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Wag kang mawalan ng pag-asa." Sabi ko. Kapag humingi ka ng tulong sa Diyos, kapag humingi ka ng milagro sa Diyos, makikinig siya. Like ako nga dati ateista ako, hindi ako naniniwala sa Diyos.
Tapos sumiling ako na patunayan mo yung sarili mo sa akin. Sumagot siya. Tapos ang dami kong milagro katulad ng dapat disabled ako, dapat bedridden na lang ako, maghintay ng kamatayan. Pero humingi ako ng milagro, binigyan niya ang milagro. Sabi ko, isang araw, kaya ako nakakaupo ngayon, nakakalakad at nakakapunta ako dito sa Riverbanks, nagkakilala pa tayo. Hindi niya ako lubusang pinagaling dahil nung tinanong ko siya, ang sinabi niya sa puso ko ay mas gusto ko na ganyan lang kalagayan mo para lagi kang nakakapit sa akin. So may mga bagay na ginagawa niya para sa kabutihan natin. Akala natin minsan yung nangyayari sa buhay natin ay wala ng pag-asa, pero para sa kabutihan natin yon. Tapos parang na-touch siya sa mga sinabi ko. Nagkwento din siya, sabi niya, totoo, parang yun ang feeling ko, parang buhay ko wala ng pag-asa. Dati may asawa ako, may anak ako. Pandemya nun, nawalan ng trabaho, tapos nahirapan akong humanap ng trabaho. Hindi ko sila masuportahan. Kaya dumating sa punto na hindi na niya kaya, iniwan niya ako kasama ng anak ko, sabi niya. Kaya sobrang sakit nung bago siya umalis, tandang-tanda ako, nasa park lang kami nung nag-away kami. Talagang lumuhod ako at tumagulgol sa harapan niya, nagmamakaawa, kumapit ako sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Di ko matanggap na iiwanan niya ako. Pero ang lakas ng kagulgol ko, yung mga tao doon sa paligid, sa park, sabi daw sa kanya, Kuya, wag kang ganyan. Wag mong luhuran niya, marami pang babae. Sabi niya. Kung ayaw niya na sa'yo, hayaan mo. Sabi niya, hindi naman Diyos yan. Narinig daw yung kanyang mga pagmamakaawa, halos sumamba siya sa babae. So hindi niya malimutan yung pain na yon. Sabi ko, matagal na ba nangyari? Matagal, pero lagi ko pa siyang naisip, nasa phone ko yung kanyang picture, picture nila ng anak ko. Tapos parang di siya naka-move on dun sa kwento na yun, parang na-stuck siya. Para siyang tulala na parang halatang nararamdaman pa rin niya yung nangyari sa kanya. Tapos ito ako ngayon, wala pa ring trabaho, umaasa sa ganito, ganito. Sabi ko, kung gusto mo talaga umalis dyan, sana magkita pa tayo, sabihin mo sa akin. Malay mo, may mga pastor akong kakilala na gustong umampon sa'yo o dalhin ka sa church or gumawa ng paraan. Kasi dito si Jong, dito sa atin sa NCCF, din lang sa kapitbahay, nagtayo ng simbahan, di ba? May isa siyang nakitang palaboy na lalaki na ang dumi dito lang sa atin sa UBB, paikot-ikot kung saan natutulog sa jeep, sa kalsada. Basta kwentuhan ko siya, si Jong Habi niya parang inampon niya, doon niya pinatutuloy sa church. Tapos inayos niya ang sarili, pinaliguan, nilinis, pinapakain. Kaya parang naging taong church yun. Ikaw di mabuti naman. So, ganun naisip ko bigla sa kanya. Kaya sabi ko, tumawag ka lang sa Diyos, maawain ng Diyos, maririnig ka niya. So, salamat sa pagkakataong yun na hindi ko alam kung maaring inano ng Lord, winil niya, kanyang kinaloob na magkita kami at magkausap para ma-follow up ko yung lalaki na yun. Na pinapanalangin ko pa rin naman hanggang ngayon. So, salamat po. Magandang umaga. Amen. Yan, pagbukas talaga tayo bilang alulod ng Diyos yan. Hindi natin alam, bigla na lang tayong nagagamit niya. No? Purihin ang Panginoon. Ah, medyo malungkot tayo na malis na naman ulit yung ating kasama, si Christy, pero sa kwento nga ni ating kapatid, alam mo, nagmi-ministry din siya sa sarili niyang kakayanan. Nagmi-ministry siya dyan sa kapitbahayan. Kaya praise the Lord. Nawa, ma-bless siya ni Lord lalo pa. Amen. So, meron pa ba? Yung ating sasakyan, ilang beses na rin yan na nababangga, pero kahapon, pagka yan tinatabi ko, sabi ko, Lord, thank you. Ito blessing mo sa akin at blessing to rin sa iba. Di ba? Talagang nagagamit naman ng Lord na blessing sa iba. Praise the Lord. Kaya sabi nga ni Pastora sa akin kahapon, sabi niya, galing mo pa rin mag-drive, Pastora, no? Sabi niya,
Actually, sabi ko, kailan nga ako matanda, tsaka pa ako nag-drive. Dahil nung tayo maging 50, tayo nagmotor. 50 na tayo noon. Ilang beses din tayo nasemplang at humagis, pero hindi naman tayo nabalian ng buto. Kita mo yung grace ng Lord sa akin. Na may cushion siya sa atin. Sabi niya, di ka pa mamamatay, kaya may cushion siya. Nung tayo mag-60, nagka, nagka four wheels. Oh, yeah, praise the Lord, hallelujah. Pag ako'y naging 65, may four wheels ako na e-bike. Medyo ano na, medyo safe na. Kasi sa lahat ng nakikita, puro matatanda nagda-drive ng mga e-bike. Tsaka na, ano. Kasi hindi na sila lalakad, di ba? Pupunta sila, mamamasyal sila sa isang lugar, tapos lakad-lakad sila doon sa paikot ng kanilang e-bike, tapos uuwi na naka-e-bike. Yeah, yeah. Niregaluhan ko kayo lahat. Gusto niya? Lord willing. Pero kung hindi ko naman magawa yun, bahala ang Lord sa inyo. Ah, praise the Lord. So, meron pa po ba? Purihin ng Panginoon na kahapon ay nag-meeting ang aming pastoral care, Area 5 pastors, ano? At ang saya kasi yung mga matatanda, yung pinakamatanda nga, sabi ko kay pastor, kay Bena, 89 nata siya. Sabi ko ba? Ha? Oo, si Pastor Managi. Magtatayo siya dyan sa San Isidro. Dati, inaampon-ampon lang siya ni Pastor Emil kasi nga, wala pa siyang natayong church. Parang, siyempre, tumanda na siya. Tapos parang siguro, hindi ko alam kung anong story. Later on, gusto niya na ulit magtayo. Kasi meron kaming, alam mo naman yung ating proyekto, no, OHB, home-based church. So, a minimum of 15, okay na yun sa atin. No? Basta yun. Kaya kahit matanda ka, dahil di mo naman kaya yung malaki, no? Oo, maliit lang. Operation home base lang kung tawagin, home base lang. Hindi tayo magpapatay ng malalaki church. Kaya sabi niya, nagsimula na siya dyan sa San Isidro, sabi ko. Di, praise the Lord. Sabi ko, malayo-layo, pastor, from Burgos to San Isidro ka. Tatawa-tawa siya. Kasi nga, nung sabi ko nga sa inyo, dahil sa enthusiasm nung dito na sila tumira, hindi ko alam dati siya kung saan siya nakatira doon eh. Pero matagal na kami magkasama sa section. Pero itong sa area ko lang siya, sa area lang namin siya kailan lang nakasama. Pero sa section, sa district, lagi namin siya nakakasama. So yung history niya hindi ko alam. Pero naman diyan siya, mapunta sa Burgos, nag-assist siya kay Pastor Emil. So, diyan siya sa may montanya banda, ganyan. Nag-assist siya. Madalas sila mag-walking ng misis niya. Sa kanila pag-walking, hindi ko alam kung diyan sa Oval or somewhere. Sa pag-walking nila ng misis niya, hindi pa daw sila nakakalayo sa bahay nila. Lahat ng makakasalubong si Sharon. Sabi niya. Tapos ano, nakabuo na daw yung misis niya. Mas nauna pa sa kanya, nakabuo na mga nanay matatanda. Praise the Lord. Hallelujah. Kita mo naman, pag talaga ano tayo sa Panginoon, open, no? Na alulod ay gagamitin tayo ng Panginoon. So kahapon ay yun, binibilang na ulit kasi nagbibilang kami, ilan. Sabi ko, ikaw pastor, pagdating sa akin, 0 po. Naintindihan naman nila ako. Sabi ko, ay yung mga elder mo, bakit di mo pa palisensyahan? Puro po, ano na po, palyado na po. Noon pa kasi, di ba? Ilang taon na tayo dito? 22 years na eh. 23 years na tayo by February. Sabi ko, Lord willing po, pagka ako'y naka-retire, ay ma-open ko ulit yung mga OHB natin. At saka, matuloy na yung OHB. Matuloy na. Dati Bible study lang. Ngayon talaga yung papunta sa konsepto ng house church o operation house-based na church. So, naintindihan naman nila. Sabi ko, prayer lang. Mabuti nga yung church ni Pastora Tess dyan dalawa yung pastora niya si Pastora Gina at saka si Heidi. Kaya tapos, ano na sila, ang dami na nilang mga workers din. Puri ng Panginoon. Basta talaga na bibigyan ng panahon. At
attention sa pagtuturo. So sabi niya, hindi ka kasi magturo ka, pastora, mag-train ka, mag-disciple ka. Madami na po ako na-train, madami na po ako na-disciple, madami na rin ako na-train, pero wala pa eh, hindi pa tumutugon sa Panginoon. Puro mga takot. Yan. So, meron pa po ba? Open po para ang bawat isa ay ma-encourage sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ano? Yung hindi nasisiro dyan. Ha? Nasisiro o hindi nasisiro? Sige, tuloy na tayo kasi 10:24 na dapat hanggang 10:50 lang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy tayo sa pag-aaral ng Kalawang Timoteo. Kalawang Timoteo. Tama ba ito? Kalawang Timoteo. Okay. Tayo manalangin. Lord, as we once again dine on your table, fill your children, fill our cup, fill our hearts, fill our spirit and soul, fill our minds, O God, with your goodness, with your abundance, with your strength. Hallelujah. Glory, glory, glory to you. With your wisdom, with thanksgiving, and overflowing joy. Oh, fill your people. Fill your people right now. Oh, Holy Spirit, fill us, fill us. In Jesus' name, amen. 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 Praise the Lord. Naway mapuspos tayo ng ating Diyos sa kanyang kadakilaan, kanyang mabuting bagay na lagi niyang pinagkakaloob sa atin. Ating assistant. Kamag-anak kasi, no? Ay, kamag-anak ba? Hindi, no? Hindi naman. Kapitbahayan lang. Nila, ano? Tino? Hindi. Si Shani, sumama sa pakikipaglibing. Ha? Ganyan talaga. Ang mga priority yan eh. Sige, unahin nyo yung patay para naman mabuhay. Para mabuhay sa kabilang buhay. Okay, so hanggat di tayo natututo. Itong ikalawang Timoteo ay ikalawang sulat ni Pablo. Ang kaibahan nito, ang unang Timoteo ay medyo few years back, no? At hindi siya masyadong mahirap yung sitwasyon ng sinulat niya ito. Pero itong ikalawang Timoteo, medyo andito na naman yung persecution. At ito nangyari o sinulat niya habang siya ay nasa kulungan ng pangalawang beses. So yung pinag-usapan natin na epistle niya to the church na 4, no? Kung natatandaan niyo yung 4 epistles to the church na sinulat niya habang siya ay nasa kulungan sa Rome, ay hindi masyadong mahirap yung sitwasyon niya dahil siya ay naka-house arrest lang. Ngayon, nung pinapalaya na siya, nag-roaming na ulit siya sa ministry niya, ay panahon ng Emperor Nero, kung kayo ay familiar. Itong Emperor Nero na isa sa pinakamalupit na emperador
na dumaan sa buhay ng Israel. At medyo baliw-baliw to, sinunog niya yung sarili niyang bayan, yung Rome, no? Yung syudad ng Rome. Although hindi naman nasunog lahat. At sinisi niya to sa mga Kristiyano. Kasi number one, na pinapa-persecute niya yung mga Kristiyano. At diyan din ulit, sa pangalawang pagkakataon, nakulong si Pablo. At hindi na siya sa house arrest, sa kulungan. Medyo mahirap na yung sitwasyon niya kasi kulungan na talaga. Diyan siya sumulat kay Timoteo. So, ini-encourage niya dyan si Tim. Nung una, sa 1 Timothy, tinuruan siya ng mga qualification na isang lingkod ng Diyos. Ngayon naman sa second, pinapaalalahanan siya kung ano yung trabaho at kung ano yung dapat niyang paninindigan bilang lingkod ng Diyos. Yan. So nakita niya, ito yung una yung qualification, ngayon naman yung handling the ministry itself. So yan so about 67 AD, sinulat daw yan ni Pablo. At si Timoteo pala, naisama din niya sa Rome yun nung siya'y makulong. At halos nakulong din daw, pero napalaya din kagad. At siya yung binigyan ng assignment. Puntang Efeso, puntang muna yung isang lugar tapos bago sa Efeso. Tapos doon na siya, yun, sinulatan siya. So, isa to sa pangalawang sulat ni Pablo na sa tao naka-address, hindi sa church. Sa tao. So, nakita natin si Paul bilang discipler, bilang missionary, bilang lingkod ng Panginoon, bilang pastor, ay meron siyang personal relationship sa mga dinidisciple niya. So, na-build up. Isa yan sa mga na-build up niya. So, stand corrected ako kasi nung nakaraan, ay sabi ko, hindi siya na-born again sa ministry ni Paul. Pero na-born again pala siya. Siya pala ay isa sa mga na-born again sa ministry ni Paul nung sa Acts 16. Na makikita yung doon na pangyayari tungkol kay. At alam naman natin to si Timothy, sabi nga natin nung nakaraan, ay kalahating Israelita o Hudyo, kalahating Grego. Tatay, Greek. Alam yung mga Greeks, mga intellectual yan eh. Mga Greeks. No. Kaya nga yung panahon noon nila, amang language nila ay Greek. Kaya yung Old Testament, nasulat yan sa language ng Greek. Napakalaking influensya ng Greek. Kasi bago mapunta sa Roman Empire, ay Greek Empire muna. Sa Greek Empire muna. Kasi, di ba, 4 yon? 4 na imperyo. Babylonia, Assyria, Greece, and Rome. Yan yung sumakop. Kaya kung ang Pilipino ay sinakop ng, ano ba? Chinese. Hindi mo na. Kastila. Ayan, nauna talaga Kastila eh, no? Tapos, Amerika. Tapos, at may sariling tayong government after that eh. Pero by heart and by culture, sako pa rin, di ba? Sako pa rin tayo. Pero dalawa lang yun. Tsaka hindi yun, hindi yun yung, sa bagay, yung sakupin tayo ng Hapon, mahirap din na, yun, 1940s, mahirap din. Sinakop tayo ng Hapon eh. Pero pinaalis ulit sila ng Amerika. Amerika pa din nagpaalis ha. Nagkaroon pa rin tayo ng connection na. Nagkaroon na tayo ng ties. Kaya kung sino man ang gustong sumakop sa atin, ang una niyang babanggain, Amerika. Di ba? Ang magkakampi China at saka Europe. Lahat ng communist magkakampiyan. Lahat ng mga democratic magkakampiyan. Mas marami democratic. Pero mas malupit naman ng communist. Sa lupit at lupit rin lang. Dahil walang Diyos yan eh. Walang takot yan eh. Ewan ko kung anong nasa isip. What's in the mind of an atheist? Magandang libro yan.
Kasi may mga libro tayo, What's in a Mind of a Criminal. Ano daw yung nasa utak na isang kriminal? May libro na yan eh. Hindi ko alam kung may libro yung, kung ano yung nasa utak ng isang komunista. Di ba nakwento ko sa inyo yung liberal, yung surrendery, di ba? Tumutulong siya sa army para yung mga operation ng red flag, red flag. Masasabi niya ganito yan operation yan, ganito yung operation. Pero lagi siya na siya, nasa custody talaga siya ng military kasi mahirap na. Hindi talaga siya pwede lumayalaya. Although mas gusto na rin daw niya yung ganon kaysa yung naranasan niya noon doon siya sa head pa siya, 'di ba? Sabi ko sa'yo, pangatlo siya sa pinakamataas na namumuno sa Philippines na mga New People's Army. Pangatlo siya. Pero iyak ang puso niya nung magkasakit ang asawa niya, anak niya. Kita niya, ay, mahirap pala. Ay, hindi pala ito yung idea ideals na gusto kong i-embrace para sa pamilya ko. Dahil sa family, alam niyo, pagka gusto ni Lord na i-touch ka, ako, di ba, ako na-born again dahil sa mami ko nung ma-stroke siya. Madalas, natatouch tayo pag yung pamilya na ang aatakihin. Although alam na rin ng kalaban yan eh, kaya minsan yung pamilya din yung tinitira eh. Pero, siyempre, kung ginagamit ng kalaban, mas lalong gagamitin ng Diyos, di ba? Mas lalong gagamitin ng Diyos. Pareho lang sila ang naggagamitan eh. Ano naman? Anong gusto mo? Yung ginamit para mapasama ka o yung ginamit para mapabuti ka? Di ba? Minsan, ginagamit ang mahal natin sa buhay para mapasama tayo. Sa isip natin yun, pero sa isip ng Diyos, para mapabuti tayo. Naalala ko nung binabrowse ko yung Jeremiah, kaninang maga ba yun nun? Nakita ko doon, sabi niya, the enemies stayed for to test Israel. Hinahayaan ng Diyos na mayroon laging kalaban. Para sa ganon, hindi lang siya para matest din eh. Para lagi niya maalala na may Diyos siya na pupuntahan at tatakbuhan. Kasi meron siya tatakbuhan na kalaban. Ibig sabihin, run away from the enemy towards God. Yan. Pag tinagalog mo, parang pareho eh. Tatakbuhan na kalaban o tatakbuhan na Diyos. Ibig sabihin, tatakbo ka palayo sa kalaban, patungo sa Diyos. Kasi yung salitang term na Tagalog na tatakbuhan, ibig sabihin, for refuge yun, for help. Natakbuhan ko si ganyan. Diba? Pero pag ginamit mo naman sa kalaban, tinakbuhan ko si ganyan. Ay, tinakbuhan ko yan. Pero sa Bisaya, mahirap din intindihin, di ba? Paano mo ba? Pag tatakbo ka sa kalaban, paano mo Tagalogin? Sige. Praise the Lord. So yan, Timothy was a convert of Paul, tapos the letter was written during the 67 AD, in the time of Emperor Nero. So napakahirap ng buhay nila noon, yung mga Christians noon. So imaginein mo, kaya kabilin-bilinan niya, magpakatatag ka, magpakatatag kayo sa mga Kristiyano, sa mga lalo sa mga lingkod. Dahil mas mabilis umatras pag umatras yung lingkod, atras na rin yung mga umatras yung leader atras na rin yung buong kasundaluhan, di ba? Kaya kailangan mapalakas yung leader, no? So, ang buti dito, katulad nga natin na mga lingkod ng Diyos, meron tayong mas mataas na lingkod na naglilingkod sa atin, nagmiministeryo sa atin, tumutulong sa atin. Yung Holy Spirit and Jesus Christ Himself, di ba? Alam natin yan. Kaya, sabi, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, kapit ka rin lang sa lingkod na totoo. Yun, chief shepherd. Yan yung paalala ng ating pastol na si Pablo. So, siguro kita natin yung pinaka message ng 2 Timothy, no? Gusto ni Pablo o yung ano ni Pablo dito, paalala niya, dapat ang ating paglilingkod ay nanganganak.
nagbubunga. Kahit matanda, nanganganak pa rin. Yan ang maganda. Spiritually, pwede ka manganak kahit na ikay 50s ka na. Diba? Pag may pinapakilala ko, anak ko, apo ko, pag magtataka, ha? Kasi alam nila, single ako. Apo-apuhan, anak-anakan, huwag ka na magsalita dyan. Naisipin yan. Pero kasi gano'n, dahil naalagaan mo siya as a father, as a mother, as grandparents, inaalagaan mo siya, kaya ganun ka sa kanila. Kaya to si Pablo, di ba, sabi niya kay Timothy, anak, aking anak, sabi niya, ah, yan. Doon ata sa first yun, no? Na sinabi niya sa aking anak, no? Sa'yo, na aking anak, no? Doon ata sa first niya binanggit. Nandito ba yun? Pag sa English, hindi ako masyadong nakakapag mabagal yung mata ko eh. Sa Tagalog. Okay, so anyway, andun na tayo nung nakaraan, sabi na natin, si Timothy ay dear son. Ha? Yan, nandyan pa sa 2:1. 2:1, mula, 2:1. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. So, nandiyan yung talagang endearment, closeness, hindi lang sa ministry, kundi sa personally. No? Pagka gusto natin mag-disciple, magbibuild tayo ng relationship. At mas nakakapagturo tayo kapag maganda yung relationship natin. Kaya nga pagka may handling ka ng as a parent to your children, kung hindi maganda yung relationship nyo, hindi mo madisiplina, hindi mo maturuan. Kasi kung broken ang inyong relationship, rebellious ang spirit ang pumapasok. Kaya kailangan relationship first. At nakita natin yan sa research ni John Maxwell sa kanyang mga training bilang leader, di ba? Sabi niya, people do not care about what you know until they know that you care. Di ba? Hindi nila pinapakialaman kung anong alam mo. Hanggat maramdaman nila na meron kang pakialam sa kanila o meron kang malasakit sa kanila. Kaya daw una yung relationship before authority or discipline, teaching, no? Mahalaga 'yon. Kaya itong Paul and Timothy, kaya nga ito yung ating pattern sa discipleship eh. 'Di ba? Paul, Timothy, and others. Yan. Kasi dito sa tuto, 'di ba, naalala yung training natin. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin at sa harapan ng maraming saksi. So kung i-atras natin, medyo atras, reverse, si Jesus, 12 disciples, tapos secondary apostles. One of them is Paul. Tapos kay Paul, Timothy, and then others. Kita natin yan, di ba? Yung tinatawag na networking. Diyan ang galing yung networking eh. Yung isa yung head, tapos sa head, mag-12. Yan din ang konsepto ng mga naniniwala sa 12-12. Alam mo yung pastor, nung naging uso? G12. Si G12. Diyan nila yung pinattern eh. Pero tayo, pinapattern din natin naman niya. Kaya lang sila talagang pinangalan nila yung sa kanilang organisasyon. At sabi nila hindi church, organisasyon lang. Later on, nire-recruit na rin niya lahat sa church na yon. Naging church na. So, kung nandiyan ang pattern in spreading the gospel. Diyan yung pattern in spreading the kingdom. Andyan. Jesus, 12, and then 120, tapos yung secondary apostles, tapos another 12, pang na pala sila, no? Di ba? Pang third. Si Jesus, apostles, yung 120, tapos yung pang pa.
So third level na sila ng network ni Jesus, no? So makita natin dito yung pag-ano ng kingdom, paglawak. Sumunod ay enduring. So sa chapter 3, makita natin yung chapter 3. Ay, hindi pala, chapter 2 lang yan. Chapter 2 lang lahat yan. Sa verse 3, sabi dito, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. So, nandito na yung perseverance, endurance, kasi sa ministry, hindi madali. Minsan, yung pa tinuturuan mo, tinuring mong anak mo, kamag-anak mo, tinuring mo ano, siya pa yung susuwag sa'yo. Naalala ko nung mayroon kaming ganyan, lagi ugali rin ng church natin yan. Yung kinikwento ng ating kapatid, ano yun, bayaw namin yun, product yun ng aming fellowship ng kabataan namin na naging pastor din. Pero bayaw ko yun dahil yung kapatid yun ang pangasawa ng kapatid ko, di ba? Sa ministry yan, umikot din ang aming kabataan. At ito nagkaroon ng heart, tong isang kasama namin sa fellowship doon, yung babae, si Ana. Nagkaroon ulit siya ng after 1990, 1980s, 1985, 1985. Sinaborn again ako 1983. 1983, nagsimula kami mag-fellowship dyan. Mga kabataan kami. Mga kabataan, kung di ako nagkamali, 22 ako, 22 years old ako. Punta tayo doon, may Bible study doon. Punta tayo doon, merong kursada doon. Punta tayo doon, may training doon. Merong baptist kami pinapuntahan, meron kaming charismatic. No? Hanggang ngayon, kinakamusta ko pa nga, buhay pa yung una namin natin, si Pastor Fidel, dyan sa Marikina. Tapos, hanggang sa nagkaroon kami, hiwa-hiwalay na kami later on. Ako napunta na ulit sa dating church ng family sa UMC. After those years, itong isa sa mga ka-fellowship namin, nagkaroon siya ng heart. Sabi niya, magbukas tayo ng ministry. Right there, sa lugar na kung saan kami na-born again kami lahat. Una, nagpatawag siya. Yung mga galing abroad, mga 4 yun or 3, nagpatawag sila ng reunion. Eh di, ako naman, tinatamad ako, pero sige, pumunta ako din. Pero ang saya-saya kasi magkikita kayo, Mira. May mga, ang dami ng pastor. Pero ang dami pa rin, dati pa rin ng buhay, yung bang ganun-ganon, dwindling. Parang makikita mo, kawawa yung itsura eh. Pero yung mga, magigiting, yung mga pastor, yung mga nasumunod, nakatapos ng pag-aaral, makikita mo dyan eh. Kaya lahat kami doon. Sabi ko, ito, magkaroon tayo ng covenant bilang pinakamatanda sa kanila. Ano to ha, brotherhood covenant natin to. Tutulungan ulit tayo. Sabi niya, oo. At saka accepted natin kung sino man kayo, ano man kayo, anong pinagdaanan nyo, anong naging kasalanan nyo, lahat yan. Para lahat tayo makaministry sa isa't isa. So nag-covenant kami noon. Yung isa, tamang-tama, papunta ng Mindanao ata, doon na sila mag-settle mag-asawa. Tapos yung isa naman, yung kung ano-ano, ng mga sitwasyon. Nagkaroon siya ng heart na magbukas ng ministry doon. At nagkaroon naman ng heart na magpastor, yun nga, si Pastor Jong. At ngayon, sinisimulan nila ulit yung katulad ng ginagawa namin noon na almost more than 30 years ago. Di ba? Ang galing ng Panginoon. So, hindi basta tuloy lang. Huwag mo sabihin, ay parang wala naman nangyari, ganon. Sino makapagsabi? Tapos yung dating tinitirahan ng isang kapatiran, yun na naging church, di ba? Maliit lang eh. Ganyan lang siguro, ganyan. Yan. At least mayroon. At saka may mga bata, may nagtuturo. Yung si Ann, madalas magturo sa mga bata, si Ana. Pero actually, ano yan, may sakit din yun. No? Kasi siyempre, halos magkakaedad na kami. Mga bata lang sila sa akin, mga 5 to 6 years old. Tapos nagkaroon kami ng fellowship. Ngayon, purihin ng Diyos dahil kumikilos ulit. Iniisip ko kung kikilos ba ulit sana ang Panginoon sa Calderon? Gusto pa ba niya? Kumilos ang Panginoon sa Calderon, sa Balara, di purihin ng Diyos. At magandang balita naman yan mula kay Pastor. Kasi, minsan sa heart natin, ayaw natin balikan o lingunin yung mga bagay na may kapangitan, di ba?
Pero ang Panginoon, iba yung tingin dyan eh. Parang Ninive yan eh. Sa paningin ni Jonah eh. Ayaw niyang puntahan, pero wala kang magagawa kung ikaw ang papuntahin. Ikaw ba pinapunta, Pastor? Sabihin mo lang, papanalangin natin yan para masuportahan natin yung ministry mo. Ayan, praise the Lord. So yan eh, isama natin sa prayer covenant natin ha. Ah, yan ministry sa Calderon. Nasa ano ba yan? Nasa Calderon ba yan? Lugar na yan? Yung sinasabi mo, nasimulan mo na? Yan. Sige, Pastor. Sige, magtulungan tayo. Di, praise the Lord, okay lang. Oo. Walang problema. Ano tayo eh? Hindi na tayo, ano ngayon eh, hindi na tayo denominational eh. Ano na tayo eh, ano na tayo, sa body of Christ na tayo eh. Naka-focus na tayo sa body of Christ, no? Although nandun pa rin tayo sa yung pag nagkita-kita sa langit. Yan, biro lang. Siyempre, kundi pawang magkakapatid. Yun yun. Pag tayo magkikita sa langit, hindi na Baptist, Methodist, o UCCP, kundi pawang magkakapatid. Kala mo assemblies, kundi pawang mga assemblies. Yan ang joke ng aming tatay Pastor Lobarbio. Kung kilala niyo si Pastor Lobarbio. Yung dating may handle ng pag-asang para sa'yo doon sa DCAS. Kaya lang, dahil na stroke, di ba? Hindi na siya makapagsalita. Siya yung handler nun. Yung pag-asang para sa'yo. Dati kasi Pastor Eli Javier, in English, hope for you. Tapos nung siya na, si Pastor Lubabit, pag-asang para sa iyo. Yun yung lecture niya doon. So praise the Lord. This is about ministry, no? Timothy is about serving, enduring, persevering sa hard times. So, parang ano lang yan eh. Sabi niya, yung sinusunugin na yung mga kaibigan ni Daniel, no? Sunugin mo man kami, patayin man kami, at di man kami tulungan ng Diyos mula dyan, sasamba pa rin kami sa tunay na Diyos. At hindi dyan sa ginawa mong rebulto. So, yan po yung ating enduring ministry. No? So, hindi makakarating sa Philippines. Ngayon, ang ating prayer, di ba? Sa ating mga kasin, mga pinsan natin. Alam niyo na yun kung sino yung mga pinsan natin. Yan talaga yung focus ng ministry ng ating PGCAG. Talagang kasi doon na. Nandun na tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, yung gospel, paikot na ulit papuntang Israel. So from Israel, kumalat, gumanyan. Ngayon, pagdating dito, paikot na ulit yan papuntang Israel. So, pagka, alam niyo naman, katulad ng ating pinag-aralan, pagka nakarating na ang Ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo, yan, rapture na. Yahoo! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya lang yung ibang Kristiyano, hindi naniniwala sa rapture at saka kasi sa inisip nila, ngayon na yung millennium eh. At yung pag na-rapture tayo, nandun na tayo. Iuwi na tayo ng diretso sa langit. So wala na yung coming kingdom. Dahil ngayon na daw yung kingdom. Anyway, praise the Lord, hallelujah. Basta ang mahalaga, sabi nga nila ang Panginoon nila, si Jesus, ang tagapagligtas nila. Okay, so paano ititreat yun ng Lord? Siya nang bahala doon. Di ba? Basta tayo, kaya nga Pastor, yung aming itong team na to, anong team natin? Synergize. Hindi pa synergize, enforced. Enforced. Kasi nung last year, synergized. Ha? Ha? Mambobola, mayroong kailangan. So, yung ngayon ay enforced. Kaya nga yung ating Pentecost, di ba nakalagay? Empowered. Enforced. To be empowered ba? Ano yung tema natin? Enforce. Empowered to enforce pala. Empowered to enforce. Yan. Ibig sabihin, binigyan ng kapangyarihan para paganapin
ang pag-iibanghelyo. Yan. Ang enforce kasi is to, to make it happen. Yung matupad, yung enforce, no? Para matupad, tuparin. So, paano mo mapapatupad kapag hindi ka empowered ng Holy Spirit? So, yun ang ating tema for the year sa Pentecost na nakaraan June. Kasi ang ano nga natin ay enforce. So, yung una, ano ba yung una? Limutan ko yung una natin, Bena? Ha? Noong 2023, kasi 10-year plan yan eh. So, ibig sabihin, sa pangatlong plan na tayo. Lord willing, maabot natin yung 10-year plan with 10 million house churches or operation-based church. At hindi pa mag-rapture. Pero kung hindi naman, kung in between mag-rapture, di okay lang, walang problema. Pero at least meron tayong 10-year plan. It's a long-term plan. Hindi yan. I-research ko nga sa ating ano eh. Anyway, sumunod ay studying ministry. Ito po, mayroon tayo nitong, alam natin na patuloy tayong nag-aaral. Kung sinabi niyong perfect na kayo, salamat naman kasi mira-rapture kayo ni Lord. Kukunin kayo ni Kukunin ka agad, maiwan nyo kami. Nang wala sa oras katulad ni Enoch. Biglang nawala, kinuha eh. Sobrang perfect na eh. Di ba sabi, naku, kukunin ka na ni Lord, sobrang bait mo. So, as a church, sabi niya, as leader, we continue to study. Kaya meron kami, di ba sa ating area, sa amin pong distrito, sa ating organisasyon, meron tayong tinatawag na MSEP. Ang tawag doon, Ministry, ano bang tawag doon yung C? Basta yung E-Enhancement Program. Lagi po kami nag-aaral, nagtuturo, tapos nagre-rewind ng mga teaching sa mga pastor at mga lingkod ng Diyos. No? Nung nakaraan, blessed kami kasi yung isang Bible school teacher na kasama natin sa section, ay siya naman yung naglatag ng in-capsule ng yung preaching, yung homiletics. Yan. From basic to parang rewind niya in capsule. Ang ganda, sabi. Natuwa naman yung mga pastor na parang sila, napaalalahanan. So, dapat makikita sa atin, we are studying ministry. Hindi ko lahat, nakita nyo, hindi ko lahat pinifeed sa inyo, di ba? Later on, dapat kayo nakaka-discover na nag-i-study. Pero kung wala po at naka-depend kayo, minsan, ang masakit din sa akin, kahit naturo ko na, hindi pa rin pumasok. Pero ang pasalamat sa Panginoon, kasi minsan pagka na-share nyo yun, na natutunan nyo sa iba, okay, praise the Lord. Hindi naman, it doesn't matter kung sa akin manggaling. Ang mahalaga, matutunan mo yung mga lessons kay Lord. At lesson ni Lord sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, yung rema na yan, na dapat kayo mismo may relationship kayo kay Lord. Open relationship kayo. And close relationship. Open na, close pa. Hindi ko maintindihan. Close, open. Kay Lord, di ba? Close, ibig sabihin, dikit. Open, ibig sabihin, wala kayong nililihim sa isa't isa. No? Tricky yung English na yun, eh, no? Close and open. Relationship with the Lord. At doon ka matututo. Kasi kahit anong basa mo, kahit anong aral mo, scholastic, okay, scholastically, you're good. Siguro memorize mo na yung buong Bible kaysa sa akin. Pero kamusta naman yung buhay mo? Paglilingkod mo, doktrina mo, no? Nakita kami kinento lang to nung namatay natin pastor kasi nandun tayo kahapon. Nagkita raw sila nung isang pastor dati na nawala na sa church, wala na sa ating denomination. At very scholastic to. Halos nagkasabay kami noon. Siya, magte-26 pa lang siya noon. Hindi siya na lisensyahan kasi bawal pa magpalisensyahan, hindi tumuntong ng 26.
Kaka-graduate lang niya ng Bible school. At saka nakita, very on fire siya. Kung magsalita siya, very talented, very, sa communication. English lahat. Ganon. Tapos, maliit lang na lalaki. Tapos, pag nakinig yung kay Pastor Eli Javier, no? Si Dr. Eli Javier, dati nating, General Superintendent. Talagang mag-ano siya, napo-frustrate siya kapag wala siyang makuhang outline. Kasi talaga nagno-note siya, nakikita ko. Pag papunta kami doon sa convention, nakita ko nagbabasa siya kahit sa bus. Grabe tong batang to, basa ng basa, aral ng aral. Yun nga masakit, di ba? Sa sobrang talino, lumagpas sa langit. Mm. Nang makakita sila ni pastor natin diyan, ayun, Pastor, pinag-speak ako ng revival. Diyan sa Church of God, COG. Ito, isa sa pinakamalaking denominasyon sa Metro Manila, hindi naman sa probinsya. Yung COG. At mayaman yan. Very rich. Na mga, hindi ko alam kung saan ang galing yan. Pero ang alam ko, nung nagsisimula pa lang yan, doon yan nagsimula sa Dasma. Kasi di ba nakatira ako sa Dasma, Cavite. Kaya yung pinakamalaking area nila, nandun sa Jabez Camp, nabili nila yon sa Carmona. Ganda nun, laki. Sabi niya, pinagsalita ko dyan sa revival, one night lang. Sabi niya, dapat tinanong mo, Pastor, kung na-revive sila sa preaching niya. Ay, kaso ang kwento, pinag-preach ako dyan, Pastor. Ang love gift sa akin, binulong niya, 50K. Sabi ko siya, na-revive. Talaga marirevive kayo. Abutan ka ba naman ng 50K? Di ko marirevive. Tawanan nga sila. Kahit ang lakas ng tawanan namin, kahit nandun kami sa patay. Di sa tatlong gabi, kasi 3-night revival, di 150K. Talaga kailangan niya sabihin yon, di ba? Parang nakakalungkot lang na nagmi-ministeryo ka, di ba? Do you minister for God's glory? So, imbes na sabihin na, grabe, Pastor, nagpipreach pa lang ako, napuspos na sila ng banal na espiritu. Yun ang magandang pakinggan, di ba? Pinag-preach ako ng revival, pero di pa ako nakakapagsalita. Introduction pa lang. Nagsipag-puspusan, nagsipag-load na, nagsipag-iyak na, nagsipag-repent na, nagsipag-confess na hindi na mapigilan. Pinag-pray ko na lang, hindi na ako nag-preach, nag-pray na lang ako. Yung ganong patotoo, di ba? Yung pang giving glory to God yun eh. Di ba? Pagka sinabi mo, binigyan ka ng 50K, kaninong glory yon? Sa kanya, kasi wow, Sabi ko, di siya na-revive, Pastor, tawanan nga. Talaga, ma-revive ka nun, meron mo, isang preaching mo, 1 hour preaching, 50K. Ayan. Di another preaching, ano naman? Tapos another preaching, ano naman? Complete in 3 revival nights. Siya talaga ma-revive. Anyway. Pero we love that. Dapat we love that person. Pag-pray natin. Nagamitin pa. Kasi yun din sa galing sa Juhia sa church. Daming matatalino at ang gagaling kumanta, pero saan ka pumunta? Saan pumunta? Kaya naiyak yung pastor na diyan founder diyan. Kasi pumunta siya Amerika eh. Tapos siya. Tapos yan, nawala yan sa AG. Tapos nung magkaroon ng ibang pastor, ngayon, doon na kami nagmi-meeting sa Juhia ngayon. Aircon, maganda yan eh. Ganda ng pag-music. Kaya lang ang heart ko, sabi ko, Lord, dapat di sila nakatingin sa talent. Di sila nakatingin sa kanilang sarili. Nakatingin sa inyo, sa glory. Mas mabuti pang maglingkod doon yung Alam niyo yung musician doon, si Pastor Derek, di ba? Tagal na rin siya hindi nakapag-license. Doktor yun. At pag umawit yun, at nag-organ yung pag umawit yung grabe, naalala mo may revival, tayo lang. Yung siya umaawit, ang ganda ng boses, ang ganda kumanta, talagang, magaling. Kaya nga sabi ko, Lord, nawa itong church na to, dahil nga nagsimula sa magaling na pastor. English speaking, scholastic, bright. Nawawala yung glory ni Lord eh. Siyempre kasi napupunta doon sa pastor eh. Kaya dapat talaga nag-aaral pa rin tayo at patungo sa
banal na paglilingkod. Holy ministry. So, yan yung Timothy. Anyway, alam naman natin na yan ay backgrounder natin. Kaya para na rin natin nakita. Pero ang mahalaga, ang ating tema ay Jesus through the Bible. Sino si Jesus? Sa 2 Timothy? Nakakuha ko ng technique. Siyempre, si Jesus is the life. And, bakit mortality yan? Dapat immortality. Then, kay Jesus makukuha yung immortality or life forever, eternal. Alam naman natin, because God is eternal, no? Then we inherit eternal life from God Himself through Jesus and the Holy Spirit. Mali yung iburahin, ano yun? Hindi kasi ako maka-type. At ang pangalawa, tingnan natin sa 1:10, so 11:04 na tayo. At tama ba? Chapter 1, verse 10. Ang sabi dito, ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo Jesus. Ano ba yung premise nun? Sabi dito, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos sa verse 9 para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan at ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa magitan ng magandang balita. So sa ating language, eternal life. Buhay na walang hanggan. And that is immortality. Ang mga tao, nisip nila to live forever. Sa mundo na ito, ayaw ko to live forever. Doon ako sa langit. I can live forever. Sa mundo na tayo ako, umiinit eh. Sa langit, walang init siguro doon. Walang lamig, walang snow, walang ano, lahat. Lahat perfect climate, perfect condition, perfect situation, perfect circumstances, perfect lahat. Because you are in the perfect kingdom. Yun talaga nilolook forward natin, di ba? Although paparanas sa atin ng Panginoong Hesus pag siya'y bumaba dito, pero hindi pa rin absolute ang perfection. Alam niyo naman kasi sa likod ng isip at puso ng mga taong ayaw totally mag-surrender kay Jesus, mayroon pa ding evil na nakaabang. Pero yung condition, situation, perfect, okay. Sarap siguro magpamilya sa time na yan. Kaso hindi na tayo dyan pwede magpamilya eh. Angel na kasi, ano na kasi tayo eh, mga banday na tayo ng kalawakan. Bantay, kalawakan. Yung mga tao dyan na maabutan na natin sa pagbaba natin with Jesus, yun yung makakaranas ng perfect situation in life. Ang galing naman. Ang galing naman, ano? Kakatuwa naman. Praise the Lord. Niisip ko lang yan eh. So, andyan tayo. Sumunod ay salvation and eternal glory. Nandun na rin sa verse na yun. At ito, yung reigning with Him. Kasama niyang maghahari. Yan, di ba? Pag naghari si Jesus, makikipaghari din tayo dyan. Mga barangay captain. Gusto niyo ba mayor, barangay captain o provincial governor? Di ba? Siya presidente eh. Siya yung king. Ano ba yung mga tawag sa mga official ng king? Hindi, official ng king. Official ng king sa England, yun doon ka makakita yung mga officials ng mga prince, mga ano ba mga tawag diyan? Ano? Queen consort, okay? Pero meron bang ano yan? Katungkulan din, meron din siguro, no? Binibigyan din siguro mga katungkulan. Yung mga may mga mansion sa ano. Yung mga ganon, mga prince, ano. We shall reign with Him. Sa verse 12, sabi dito, ito ang dahilan kaya ako dumaranas sa mga paghihirap, ngunit hindi ko ito kakahiya. Kasi ito sinabi niya, di ba, kasi nasa kulungan siya.
Dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ng ipinagkatiwala ko sa kanya. Grabe yung ano na yun, yung hope na yun ni Paul. Mahirap din, mahirap din. Kapag ikaw talaga nakulong sa pangangaral mo lang sa Ebanghelyo. Ang number one na sinasabi, Lord, ang mga modern Christian, sasabihin niya, huwag kang magkukonfess ng ganyan, confess mo positive. Sabi niya, hindi papayagan sa akin ni Lord na mangyari sa akin niya. Yung mga positive confession, hindi mangyayari sa akin. Kung pinayagan, di ba? Ano yung attitude mo? Siyempre, kapit ka pa rin sa Panginoon. Minsan kasi inuunahan natin ng Diyos eh. Kasi natutunan natin na doktrina na mali. Positive confession. Ano ba sabi ni Lord? Mag-suffer ka? Di mag-suffer ka. Di ba sabi ng ating kapatid? Pinagpipray niya. Parang si Paul lang yan eh. Pinagpipray niya. Pero sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Hayaan mo na may sakit ka. Kasi sapat naman ang biyaya ko sa iyo. Ang hirap nun. Di ba? Pero yun ang talaga. Madalas sabihin ni Lord sa atin. Hindi niya tayo inaalis sa mundo, kundi binibigyan niya tayo ng protection sa mundo na ito. God is faithful that He will keep us from evil. Diba? Wow, praise the Lord. Hallelujah. Ilakas mo yan. God is faithful. Susunod ay yung crown of righteousness. Ano yung crown of righteousness? Sa 4:12. So sa mga naglilingkod yan, it is exclusively for naglilingkod. 4:12. Sabi dito ay si Tychicus na may pinapunta ko sa Efeso. Tama ba? Pagpunta mo rito, dalhin mo ang mga balabal ko na iniwan ko kay Carpus sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat. Tama ba to? Lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop. Nasaan na ba yung tapos? Hindi na sa 12 lang. Hindi dapat sa 12 yan. Nasaan yung crown of righteousness? Maganda. Si pastor makakakuha niyan. Saan na yung pastor? Nawala. Hindi dito. Mali na naman yung ating, mali na naman yung nag-type. Mali na naman yung nag-type. Dito tayo. Yun, sa 4:8. So, tingin tayo sa 4:8. Sabi dito, lumagpas na pala tayo eh. At ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Bibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang mga lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Praise the Lord. Hallelujah. Di man tayo magkaroon ng putong dito sa mundo, doon sa pagharap natin sa Panginoong Hesus, meron tayong crown of righteousness. Doon sa mga naglingkod at naglilingkod sa Panginoon. Sabi siguro, paano po yung hindi naglingkod? Yung lang sumasamba lang. Ang pagsamba dapat paglilingkod eh. Ang paglilingkod ay pagsamba. Di ba? Pero yung pag sinasabi niyong pagsimba lang sa tuwing araw ng linggo, pagpunta lang sa church. Ang tawag niyo doon, pagpunta lang sa church. Para makiawit, makipakinig, makiupo, makichismis, ano ba? Makigulo. Yung pagsimba at pagsamba na gano'n, hindi yun ang totoong pagsamba. Kasi yung tunay na pagsamba, yung buong buhay mo yun eh. It must be totally your life. Must be a total package of your life is worship to God. Mabangong samyo. Kahit pagtulog mo, napiplease pa rin ang Lord. At kahit sa kamatayan mo, napiplease ang Lord. Yun yung mabangong samyong buhay. Mula sa kapanganakan hanggang sa
kamatayan. Pero hindi tayo kailangan maging perfect. Huwag kayong maging hopeless. Sabi nga, di ba? He who began a good work in you will perfect it until He comes. Will perfect it when He comes. So, teka, saan ang version dyan, Pastor? Philippians, di ba? He who began a good work in you, He is faithful to fulfill it. Di ba? Ay, kante. He is faithful to complete it. He who started the work, He'll be faithful to complete it in you. Siya yung magkukumpleto. Siya yung mag-perfect. Pag nakita natin siya, when we see Him, sabi niya sa verse John, when we see Him face to face, we shall be like Him. So, yun yung ministry. And that is Jesus. Si Jesus yun. Yung si Jesus yun. Yung hinahantay natin. Si Jesus yun. Magpa-perfect ng buhay natin. Yun nagligtas sa atin. Siya yung magka-crown sa mga efforts natin and magre-reward sa mga work natin for Him and for the church and for the people and the world in His name. Ay, siya yung magre-reward. Yan, lahat yan. Si Jesus yun. Kaya nga, wag tayong manghinaan ng loob na wala naman ata tayong mapapala kung magpastor tayo eh. O kaya magturo tayo ng mga bata tungkol kay Jesus. O kaya mag-handle tayo ng para kay Jesus. No? Wala tayong mapapala. Sa mundo, halos wala. Sa mundo. Pero pag nandyan na siya, nandyan na yung awarding ceremony na po yan. Pero pag dito sa mundo, na-reward na tayo, you lose the reward in heaven. Kasi dito pala, na-enjoy nyo na, na-reward nyo na. Okay lang yun. Kaya, gagawa pa rin tayo doon sa mga bagay na hindi masusuklian. Mas maganda nga yung mga bagay na hindi nasusuklian. Yung mga buting bagay, maka-Diyos na bagay o para sa Diyos na mga bagay na hindi masusuklian. Minsan, mas madali talagang tumulong sa mga mabubuting tao. Pero subukan naman natin tumulong sa mga kriminal. Huwag tayong tutulong pa sa paggawa nila ng krimen. Tutulong tayo sa kanila, sa pagkatao nila, sa buhay nila. Hindi sa paggawa ng krimen. Naalala ko nga, inampo namin sa church doon. Bait eh. Ang sipag. Hanggang sa minsan, may dumating na kaibigan daw niya at pwede daw makitulog din doon. Kasi doon na siya natutulog sa church. Okay, sabi ni Pastora. Okay. Isang gabi lang naman eh. Kinabukasan, lahat ng appliances ng church nawala na. Tapos nung kinonfront siya, wala po akong alam eh. Pero hindi rin nakatiis. Sabi niya, pasensya na po. Kawatan talaga din yung, dati siya kasi kawatan, pero nagbago, na born again. Kaso nung makita siyang kaibigan niya, dahil may inampun siya ni Pastora, actually, hindi naman siya nakiisa. Kaya lang, hindi naman niya sinawata. Hindi niya pinigilan. Parang na-tempt na din siya. Sige, akong bahala sa'yo. Balikan kita. Later on, hindi naman siya binalikan. Nag-confess siya. Yun po yung nagnakaw. Tapos, sabi niya, maghahati ka. Dahil doon, nahirapan na rin kami tumulong sa iba from then on. Basta-basta. Kasi, lolooban ka eh. Papapasukin mo sa loob, tapos lolooban ka. Mahirap talaga. Di ba yung pastor na tinibi pa ngayon eh. Nagmi-ministry sa prison. Pero we do not lose hope in doing good, di ba sabi? Sabi nga we do not lose hope in doing good. For in due time we shall reap. Pero yun na nga, may mga circumstansya pa rin na kailangan ng wisdom ni Lord, kailangan ng guidance ni Lord, kailangan ng mga steps towards it. Hindi yung basta gusto mong tumulong. Minsan kasi for your own good feel, di ba? Not for God. Hindi, tumutulong kami. Ganun. Hindi yun eh. Hindi basta-basta tayo tumulong. Actually, yun ang pinakamasakit na isa sa pangyayari na. Na-TV nga yun eh. Yung pastor nagmi-manage sa mission, sa prison. Meron siyang ministeryohan doon na nakalaya na. Tapos siyempre, sabi sa kanya, wala naman siya matutuluyan. So, tinanggap siya. Kaso yung church na yun, nasa loob ng community. Parang may ganyan, may community. Mga ilang bahay, mga ilang family. Nakapalibot yun sa church. So doon lang siya, tatambay. Siguro, tumagal ata ilang buwan ba yun? Nakawento ko sa'yo, di ba?
O isang taon o ilang ano lang. Sandali lang eh. May biglang nawala na ano eh, batang babae. Later on, tagpuan siya yung salarin. Ni-rape niya, pinatay niya. Di ba ang sakit? Di mo maibalik yun. Pagkatapos mong tulungan, pagkatapos mong ministeryohan, kala mo nakakilala sa Panginoon. Ha? Grabe, sakit nun. Pero sabi nga ni Lord, pagka titignan mo naman yung salita ng Diyos, siya nga pala, isa sa mga payo ano, ni Pablo kay Timothy, huwag kang bibitaw sa salita ng Diyos. At doon sa mga minister o yung mga nagmi-ministeryo na, nagtuturo na, ito lagi niyong basahin daw to, yung ating workbook. O, ano ba tawag dito? Ano to? Manual, yung First Timothy tsaka Second Timothy bilang mga pastor para mapapaalalahanan tayo. Let us be guided by this workbook natin na to. Bukod sa siyempre, basahin natin ang buong Biblia. Pero ito daw, parang ano daw natin ito, parang pinaka paalala talaga bilang minister. Sabi pa rin talaga ng Panginoon, do not lose hope in doing good. For you shall reap in due season, in due time, you shall reap. Kaya, ipon-ipon lang sa langit. Hindi naman ito masasayang. Amen ba? Mhm. Minsan nakaka-frustrate talaga. It's all right. Pero doon pa rin, focus pa din sa tama. What is good, what is right, what is godly. Yun yung godly discipline. So, purihin ng Panginoon. So, that's it. Jesus is our life and immortality, our salvation and eternal glory, our reigning with Him and our crown of righteousness. Tayo manalangin. Father, we commit to you ourselves, O Lord. Minsan nakita namin sa buhay ni Timoteo, napakahirap talaga. Sana madaming persecutions, madaming kontra, madaming maling teaching, madaming pwedeng maranasan. Nandyan na ibaba siya bilang bata pa, tingin nila. Andyan na i-degrade siya dahil hindi siya pure na Hudyo. Andyan na talagang hindi siya ipakinggan bilang pastor dahil nga kulang sa experience. Pero lahat ng yan, in-endure niya, nag-persevere siya. At siya nga ang nakatanggap ng dakilang tagubili na ito, si Timoteo. Kaya salamat po bilang katulad niya na nag-aaral ng salita mo at naglilingkod. Kami, Panginoon, ay magpatuloy. Katulad ng good soldier and a persevering farmer and an athlete na hindi rin sumusuko hanggat makarating sa finish line, Panginoon, ay gagawin namin ang inyong mandato. Mangangaral kami ng inyong mabuting balita at magtuturo kami para magturo rin sila sa iba. Thank you, Jesus, for blessing us. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Purihin. Tayo manalangin. Purihin ka, Ma. Banal Espiritu, salamat po sa iyong salita. Nakabigay kalakasan. Nagbibigay ng kaluwalhatian sa bawat isa. Salamat sa salita mo din, Panginoon, na ipamuhay namin ito sa aming sarili, Panginoon. Hindi lang sa sarili namin, kundi sa aming pamilya, sa mga nakasum. Thank you, Lord. Maraming salamat. Patuloy namin ito gagamitin alang-alang sa iyong harapan. Thank you, Lord, sa pagbibigay ng handog. Pasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya dito kami, Panginoon, upang ibigay namin ang buong puso namin sa inyo na galing sa aming puso, Panginoon. Kaya maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat kamay,
na may trabaho man o wala, Panginoon. Salamat na nasa iyo ang aming lakas, nasa iyo ang aming pagpapala, Panginoon. Tulungan niyo kami. Thank you, Lord. Maraming salamat. Tanggapin niyo po ang aming handog pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Andiyan po yung ating electronic offering basket. Nasaan na ba, kapatid? Hindi pa na-display. Anyway, praise the Lord. Nakatanggap tayo from England. Itong week lang na ito. Sa inyong blessing. Hindi pa tayo nakatanggap from Dubai. O, nag-iisip pa. Hindi pa tayo nakatanggap hindi pa tayo nakatanggap from Marikina, from Burgos. Praise the Lord. So tayo tumayo para sa pastoral panalangin at tayo magpabasbas sa ating Diyos. Glory to God. So this is the moment that we pray for our personal needs. Hallelujah, hallelujah. We come to you, Father. Salamat, Ama. We give you glory. Salamat sa patuloy niyong pagtugon sa aming mga pangangailangan. Pagtugon sa aming bawat pagtawag. Pagtugon, no Diyos, sa bawat hinaing namin. At narito ang iyong mga anak. At patuloy na umaasa. We do not lose hope, Lord. Meron kang paraan, meron kang daan, meron kang layunin, meron kang inihanda para sa lahat ng mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Panlain ko yung naiwan na pamilya ng aming kapatid, Diyos. Salamat, sabi nga ni Pastora, ay talagang kailangan nila ng provision, no? Sa pagkamatay ng father niya. Thank you that you are our provider, our Jehovah Jireh. At sa mga nagkakasakit, Lord, tulad ng dinadalangin kong himala, Panginoon, ay magpakita ka ng himala kung saan ang pangalan mo ay magkaroon ng pagkakataon ng mapakinggan, mataas at mapaniwalaan ng mga tao sa paligid namin. Glory, glory to your name. Hallelujah. We praise you sa binagawa mo sa aming bansa, Ama. At kahit nga noon na pinapray namin ang Department of Health, higit sa lahat, sabi ko nga, Panginoon, nakikita ko paano gumaganda ang takbo ng Department of Health sa tulong mo, sa biyaya mo, Diyos, at sa iyong pagkilos mula sa aming presidente hanggang sa lahat ng secretary o cabinet members at sa lahat din ng mga tagapamahala ng lokal, ng mga probinsya at munisipyo. Patuloy kayong kumilos at gumawa. Salamat dahil ang effort na mula noon kay President Ramos na tinuturuan mga teacher, mga police, mga military, tinuturuan ng ebanghelyo, tinuturuan ng salita ng Diyos ay nanatili sa bansa na ito. Naway lalo nyo pa tong pagyabungin, lalo nyo pa tong bigyan na maging fruitful pa to. Bless nyo to, Lord, greatly. Mas lalo na yung mga nagtuturo na ito, o Diyos, ng mga pastor sa kanila. Talagang masaya naman na isipin, Panginoon. Masaya ang pakiramdam na nakita namin ang iyong pagkilos ng iyong dakilang kamay at dakilang banal na espiritu. Pagkilos niyo sa bawat sektor ng aming lipunan, sa bawat pangangailangan ng lipunan. Na mula sa maliit na pamilya hanggang sa pinakamalaking pamilya, Panginoon. O Diyos, ay meron kang ginagawa. Sabi niyo, mapalad ang bansa na kinikilala ay sa Diyos. At ang Diyos ang kanilang Panginoon. Pero paano ang bansa namin ay totoong kumilala sa isang tunay at nag-iisang Diyos? Yan ang aming dalangin sa lahat ng iglesia na nagsasabing maka-Diyos o naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Kristo. Ang panalangin namin ay totoo
Panginoon, totoong makakilala sa inyo, sa tunay na Diyos, at tunay na nag-iisang tagapamagitan, ang anak ninyo, ang Panginoong Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, at sa banal na Espiritong isinugo nyo sa lahat ng mananampalataya upang makisama sa kanila, upang manahan sa kanila, upang gabayan sila, bigyan sila ng kaliwanagan, at bigyan sila ng kalakasan, kapangyarihan, at kaaliwan. Hallelujah. Thank you, Father, for blessing our country, blessing our family, blessing us all who worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Taas natin ang kamay, O Diyos, na dakila na aming Ama na si Yahweh, O Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Glory ang aming kapayapaan at nagdugtong sa buhay namin, sa buhay ng Diyos, at sa pinagkaloob nyo na banal na Espiritu na nananahan sa aming lahat na iyong anak at mananampalataya. Thank you for being with us. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang tanghali po sa ating lahat. Andyan na po yung ating mga